Good day guys! Ngayong araw to sasamahan ko kayo kung paano magbuo ng ating 15-door locker. Tuturo ko sa inyo yung madali at mabilis na paraan ng pagbuo ng ating locker. Yan. Bago tayo magsimula, ipapakita ko muna sa inyo yung bawat parts ng ating 15-door locker. Ito yung sa gilid. Yan, makikita nyo merong hook yung bawat isa. Itong mga hook na to, dapat lagi siyang pataas. Yan. Ito naman yung magiging base natin. Pagdating sa base natin, makikita nyo guys na merong mataba na ganito. Dapat ito yung nasa baba. Itong manipis naman, ito yung nasa taas. At ito yung ating doors ng ating locker. 15. Makikita nyo guys na mas malaki yung doors ng ating 15-door locker kumpara sa 18 doors natin. Ito naman yung mga shelf. At ito yung mga divider natin. Pagdating sa divider natin guys, makikita nyo na sa dulo ng dividers natin merong maliit ay malaki na letter L. At ito namang isa, ito yung mas maliit na pa letter L. Itong maliit na letter L na to, ito yung ilalagay natin sa pinakataas ng ating locker. Okay guys. Then hiniwalay ko yung dalawang shelf na to. Dahil itong isa na to, ito yung dapat nasa taas. Nasa pinakabubong siya. Ito yung magiging bubong natin sa ating locker. And may hook din. Then ito naman yung sa baba. Yan, ito yung palatandaan na dapat ito yung nasa baba. Dahil ito yung magiging base niya. Ang patibay. Yan, at ito naman yung mga hook niya. Yan, so guys, pinakita ko na sa inyo yung bawat parts ng ating locker. Ngayon magsimula tayo kung paano natin siya a-assemble ng mabilis. Ito na guys, dapat meron kayong tools na ganito. Kung wala naman, pwede kayong gumamit ng screwdriver. And then, ang gagawin natin guys, gagawa muna tayo ng pa-letter L sa ating locker. Make sure guys na dapat nakatapat yung butas ng ating paglalagyan ng tornilyo. Kung nahihirapan kayo guys magtayo ng paganto ng walang sinasandalan, pwede kayong maghanap ng lugar or bagay na pwedeng sandalan para mas madali nyo makabit yung side ng ating lock. Yun guys, makikita nyo nakabitin natin yung ating base side by side. Yan. Yung hook ng ating locker pataas palagi. Yan. Then next guys, kakabit tayo ng ating shelf. Ito yung una nating ikakabit. Makikita nyo guys na itong bar na to, dapat ito yung nasa ilalim. At ito naman yung nasa taas, yung merong hook. Okay. Then sa pagkakabit ng ating shelf, ang una nyo gagawin guys, itututok nyo muna itong tornilyo na to sa butas na ito para mas madali natin siyang masalpak.
At isisentro nyo sa bawat buto sa paglalagay ng wheels. Ay, tapos na. Ingat lang guys. Yan guys, makikita nyo nakabitan natin yung ating shelf. Makikita nyo rin na mas konti yung shelf ng 15 door kumpara sa 18 door guys. Then pagtapos natin makabit yung mga shelf, ang gagawin naman natin ngayon ay tatanggalin natin yung mga tape na to sa ating pinto at kukunin natin yung mga susi. Make sure guys na pagtanggal ng tape, ilagay na agad natin yung susi sa susian ng ating locker. Kung titignan nyo ng mabuti guys, yung bawat susi ng locker natin, meron yung mga number na nakalagay. Nakapares ng number na nakalagay sa pintuan. And guys, tapos na nating ilagay. Meron pang natirang isa. Yan. Nakabitin natin guys yung mga susi ng ating locker. Napakaganda at nakikita nyo na mas malaki yung door niya kumpara sa 18. Then sa paglalagay naman nito guys, dahan-dahan lang. Mag-ingat na maipit. At dahan-dahan sa pagbuhat dahil medyo may kabigatan ng ating pintuan. Sa paglalagay naman nito guys, bago nyo ilagay, maghanap muna kayo ng bagay na pwede nyo gamitin pangalso sa ilalim. Dahil pag nilagay nyo yung pinto na yan nang wala pang kalso sa ilalim, mas may hirapan kayong iangat yung shelf nyo sa baba. Yan. Kaya ang ginawa ko muna guys, kinalsuhan ko muna siya para kapag kinabit natin yung pinto, hindi tayo mahihirapan ikasa
yung bawat lock ng ating shelf. Then makikita nyo yung bawat hook side by side. Iaangat nyo sa ilalim. Yan. Kung bakit tinanggalan natin yung mga tape, kinabitan natin yung susian guys, para kapag nagkasa tayo ng ganito, mabubuksan natin siya at malalak natin to. Kapag ganito guys na hindi nyo maisara o malak yung gilid ng ating locker, iangat nyo muna yung mga shelves sa loob para wala siyang tatamaan kapag nagkasa tayo ng ating panggilid. Then angat, tapos i-lock. Ingat lang kayo guys dahil possible na maipit kayo. Ayan. Dahil double check nyo guys kung mayroon pang hindi nakalock. Tulad na ito sa baba, hindi pa siya nakasalpak. Ayan. Then guys, kapag nasalpak na natin siya, check nyo kung lahat ba nakalock na. Yan. Nakalock na lahat. Then tatanggalin nyo yung kalso sa ilalim. Tapos make sure guys na dapat nakasampa yung shelf natin sa bawat lock sa hook na nakaabang. Yan. Tulak lang pababa. Huwag nyo muna isasara yung door dito sa baba dahil magagamit natin yan para iangat tong shelf sa pangalawang layer. Tulak ng konting pukpok para mabilis natin maangat. Tapos kasa. Then pwede na isara yan. Pero ako di ko muna isasara. Yan lang din guys hanggang sa makaabot ng taas. Hindi na hook. Kailangan yan guys, ma-hook yan. Pag ganyan, naangat nyo lang yan. So yun guys, nakabitan natin yung ating mga shelf. Napakaganda at napakalibay. Then sunod natin ilalagay yung ating mga divider. So paglalagay ng divider guys, ito dapat yung paharap sa ating kaliwa. Ito naman, nakaharap sa kanan. Then sa pagpasok na ito, dapat ito yung mauna. Ito. Ayan, makikita nyo. At sa pagpasok, medyo slanting siya ng ganun para mas mabilis siya mapapasok. Simulan natin sa baba kapag lalagay. Kung kakapay dito sa ilalim yung guys, sa itaas na ito, meron kayong makakapa dyan na hook. So, uunahin nyo yung hook pagpasok nyo, yung bandang itaas. Tsaka nyo isusunod yun sa baba. Stunting. Daan-daan lang kayo guys, ingat lang kayo. Kasi possible na maipit kayo.
Then guys, after natin malagay ang ating mga divider, ang sunod natin ilalagay yung bubong. Itong pinaka-roof niya. Itong tatlong butas na to, yung tatlong dinig niya, dapat ito yung nakapaharap. Bali, ito yung nakatutok. Itong pa-letter H na to, yung may mga nakikita ko yung pa-letter H dyan, dapat ito yung nakaharap. Malapit sa door. Yan. So, ganito natin siya ilalagay. Para muna natin yung mga pintuan. Okay. Iaangat muna natin ito guys para masentro natin sa butas tsaka natin lalagyan ng tornilyo. Then sa harap, pagdating sa harap guys, dalawang tornilyo na yung kakabitan nyo. Isa rito, tsaka isa rito. Kakapain nyo lang guys yung butas nyo. Yan. Okay. Pag hindi pantay guys, tulad niya medyo malalim, tutulak nyo lang yung pataas para magpantay. Para mas madali nyo mapasok yung tornilyo. Ayan. So after nun guys, ikakabitan natin yung last divider natin. Ang iuhuli natin ito may pinakamaliit na pa letter L sa ating divider. Yan lang din yung pagpatok. So yun guys, makikita nyo na napakaganda at napakatibay ng ating 15 door locker. Mas malaki rin yung space niya sa loob at napakatibay, napakaganda. Yun lamang guys, sana mas matuto kayo magbuo ng mas mabilis sa ating 15 door locker tutorial. Yun lamang guys, maraming salamat.